Balik sa ating bida sa Blood Abyss Battlefield. At sa patuloy din nilang pakipaglaban habang kasama nito si Yuan Chiwan. At napag-usapan nilang inutusan na ng City Guardian the West Sage Zuan. Ang mga kalyadong puwersa na tipunin ang kanilang mga tropa at umatras. Dagdag niya kamakailan lamang mayroong isang pulutong ng mga mahuhusay na kabataang mandirigma na sumasali sa mga kalyadong bahagi ng kaharian ng mga demon sa mga frontline. Kaya sa tingin mo ba ay may pagkakataon na ang ating mga hinala ay maaaring mawala sa marka? At sa pananaw din ng bida wika niya din marahil ito ay sinadya lamang upang lituhin tayo o marahil. At maaari rin na ang ating mga kaaway ay hindi iniisip na isakripisyo ang kanilang mga mahuhusay na kabataang mandirigma. Nasinang-ayon na naman ito ni Yuan Chiwen na tama nga daw ito. Pahayag muli dito ng bida maaaring mas mabuting simulan na nating mag-imbestiga sa ilan sa mga bagay na ito. Lalo siyang nagiging curious kung ano ba talaga ang pinaplano ng mga masasamang demon at Diyos na ito. At sa paglihis din ng usapan nila tugon ni Yuan Chiwen sa bida. Nga pala nakatanggap siya ng balita mula sa mga ibang sect mula sa Yani Immortal Realm. Na malapit na dumating ang mga panibagong reinforcements upang sumama sa atin sa Blood Abyss. At nagmula sila sa Zhangxiang Immortal Realm. Na tinugunan lang naman ng bida na may pagtawa na at sinasabi na ang mga Zhangxiang Immortal Realm ito ay napakagulo. Dagdag pa niya na nakatingin sa isla sa kabila. Ang ginawa lang natin ay banggitin sila at pagkatapos ay lumitaw sila sa harap natin sa isang kisap mata. Pahayag muli ng bida yung lalaking yun parang naalala ko yung pangalan niya Muchuan yun diba? Na habang nasa kabilang isala din sila Muchuan at kasama ang Demon King. Sa pagkadismaya ng bida napahawak na lang siya sa noo. Binanggit muli pinadala talaga nila ang lalaking na si Muchuan dito. Nagtataka talaga siya kung ano na ngayon ang pinaggagawa ng Zhangxiang Immortal Realm. Sa kabilang isla habang naglalakad ang dalawa sa pagtataka ng Demon King. Sa brother niyang si Muchuan kung may bigla ba itong nakakita ng ilang matandang kakilala o kung ano. Nasinagot naman ito ni Muchuan na wala lang nakatingin lang siya sa paligid. At muli naglalandian naman nga ang mga ito. Subalit alam naman din ni Muchuan na ang nasa paligid ay ang bida ito at si Yuan Chiwan. At di na lang nga niya binanggit ito sa babae. Sa mga paglalandian naman nila may pusok naman din sa ating kwento. Pahayag niya pa kay Muchuan ito na ang huling pagkakataon na kayang ipagkaloob sa iyo ng Immortal King. Kaya mas mabuting huwag ka nang gumawa ng anumang bagay para mapahiya ulit kami. Dahil siya mismo ang papatay sa tauna na kagaya mo tandaan mo yan. Dagdag pa niya at na kung bakit naman nagkagusto itong babae sa Muchuan dahil sa napakawalang silbi daw nito. Sa patalikod din naman nila ay mukha wala lang naman ang mga pag-iinsulto sa kanila Muchuan. Subalit sa isipan ni Muchuan sana daw hindi ito magsisi sa panglalait at pagtawag sa kanya mamaya. Sa pahayag din ng malanding babaeng ito, sa kanyang brother Muchuan. Hanggat nahanap mo ang iyong daan patungo sa kuweba sa mapa ng kayamanan na iyon. Kung nagkataon tiyak na mapapabuti mo ng husto ang iyong paglilinang. At pagkatapos ay hindi ka na mahihirapang turuan ng leksyon ng grupong iyon. Nasinang-ayon na lang naman niya ito at kinapapasalamat. Subalit sa isipan ni Muchuan wala siyang pakialam kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Dagdag pa niya hanggat kaya niyang dagdagan ang kanyang lakas ng husto magkunwaring wala siyang alam at ipagpatuloy ang magandang laro na ito. Sa kabilang banda sa Demon Realm Alliance sa kastilyong puno ng maitim na usok. Pahayag ng babae sa demon na ito. Ang Phantom Butterfly Demon King ay nakarating na sa Battlefield Abyss. Na tinugunan din niya napakabuti, tila ang lahat ay nangyayari ayon sa kanilang plano. Ngunit ang Canyon Master ay nais niyang itanong sa iyo kung nasa naman ang iyong master. Nasinagot naman ito ng babae na may panglalandi dahil ang kanyang master ay nasa maayos na kalagayan lang naman at syempre naghahanap din ito ng kanyang kasiyahan sa sarili nito. Sa pagkumpirma naman ng demon na ito kung talaga bang kikilos ang master ng babae. Laban sa isang immortal na emperador sa Upper Nine Heaven Realm. Sa Immortal Realm Military Alliance Ancient City Blood Abyss Battlefield. Habang pinapalibutan ng makalaso na hamog imperyong ito. At nandito nga din ang isa sa pinakamataas na tao na si Sage Zuan. Pahayag ng kasama nito sa pagdating ng mga bagong reinforcement na natin ang ating lakas sa larangan ng digmaan ay lalampas na sa alyansa ng Demon Realm. Tugon naman ni Sage Zuan bukod dito ang mga presentant na batang babae na si Immortal Yuan Chiwen at ang binatilyong iyon na binanggit niya kanina. Ay nagbibigay din ng magandang bahagi sa labanang ito dagdag pa niya maghanda na lang sila sa isang direktang pag-atake. Balik sa bida pahayag ni Yuan ang tagapangalaga ng lungsod ay naghahanda na maglunsad ng isang direktang patagong pag-atake upang wakasan ang labanan. Ng Blood Abyss Battlefield sa isang iglap ipinatawag din niya ako at ikaw sa tirahan ng tagapangalaga ng lungsod.
Pahayag din naman ni Sun Yulian sa bida nagpaplano silang yumaatake sa sandaling dumating na ang ating mga bagong reinforcements. Na sinagot din naman ito ng bida na marahil ay naramdaman ng tagapangalaga ng lungsod. Na ang masasamang Diyos at ang mga puwersa ng demonyo ay talagang may binabalak. Dagdag pa ng bida siguraduhing alagaan ang iyong sarili kapag dumating na ang oras. Na pinahayag din naman ni Sun Yulian sa bida na tatandaan niya ang mga pag-iingat sa kanyang sarili sabay na din papasalamat sa kanyang master. Sa Grateful Military Immortal Realm Alliance. At sa mga pagtitipon ng mga usapin ng mga kapwa Daoist Immortal. Ay nandirito naman din sila Yuan Chiwen at ang bida na binabati nila ang Sage Zuan. Sa pahayag naman ni Sage Zuan sa kanila bago nagsimulang kumilos ang masasamang puwersa ng alyansa ng kaharian ng Demon. Ipinadala ko ang aking mga tauhan upang mag-imbestiga at nalaman kung malamang na nagkukunwari sila. Nang kung anong uri ng pagsasabuatan at oo na dumating na ang mga bagong reinforcement naghahanda siyang maglunsad kaagad ng pag-atake. Natinugaw na naman nila ito Muchuan at ang katabi nito na nikinararangal nilang tumanggap at sumunod sa utos ng Sage Zuan. Dagdag pa ng Sage Zuan sa mga. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyong mga mahuhusay na henyo mga upang makipagkompetensya para sa hegemony. Kaya dapat nyo ring siguraduhin na gumanap ng mahusay kung kaya mong wakasan ang walang katapusang pag-iral ng Blood Abyss Battlefield. Na sinagot naman nila ito muli na gagawin nila ang kanilang makakaya at pagsang-ayon na din sa tinuran ni Sage Zuan. At sa papalabas naman ng mga ito sinasabi naman ng batang babae sa Yuan Chiwen. Sa pagkakataon na ito hindi niya nahahayaan na malampasan siya nito. Dahil dito sinasabihan naman rin ng ito si Yuan Chiwen dapat na rin tayong umalis kailangan nating bumalik sa isla at maghanda. Subalit sa papalabas sila Yuan Chiwen nagsabi pa itong isa na ano ito lubos ba ang paniniwala ng mga lalaking ito na hindi nag-e-exist ang young master na ito. At sa isipan naman din ni Muchuan kahit hindi pa rin sigurado siya kung ano ang binabalak nila Zhang Fan, Yuan Chiwen, ang lakas niya ngayon ay mas tumaas kaysa dati. Balik sa Blood Abyss Battlefield habang sinasalakay nila ang Demon Realm Alliance. Habang may isang ding demon papasogod at sinasabi niya sa kaharap na si Sage Zuan kung gusto na ba daw nitong mamatay. Subalit sa pag-atake ng demon naharang naman din ni Sage Zuan. At binanggit sa mga kasamahan niya na lahat ay ilunsad kaagad ang iyong mga pag-atake dahil siya na ang bahala sa demon na ito. Ngunit sinabihan din naman siya ng Demon Old Sage Zuan na niwala ka ba talaga na hindi kami maghahanda ng anumang depensa. Dahil dito nagtataka nga si Sage Zuan wika niya paanong nalalaman ninyong mga demonyo na balak kong maglunsad ng surprise attack. Subalit din naman siyang sinagot ng demon kundi umatake na lang na buti na lang din ay naiwasan ito ni Sage Zuan. Sa pagdating nila Yuan Chiwen sa Demon Alliance sinasabi niya din sa bida na wag daw siya nitong siyang pababayaan. Pahayag ng bida lumilitaw na ang mga masasamang demon na ito ay may nunal sa loob ng Immortal Realm Alliance. Nawala nang ang alinlangan na din ito sumugod si Yuan Chiwen. Habang patuloy ang mga labanan ito ay buti na lang nakaiwas ang mga cultivator sa kalaban nila. Subalit may isang espada naman na patungo sa demon. At nang tumama ito ay wala ngang natira sa katawan ng demon. Na ito pala ay ang espada ng bida. Wika ng bida umalis tayo dito at pumasok sa loob at direktang atakihin ang kastilyo. Habang papasok ang bida at si Yuan Chiwen lahat nga ng nakakasalubong nila ay wala kahirap-hirap nila ito pinatay. At sa nakalapit na sila sa malaking pintuan ng kastilyo agad naman winasak ito ng bida. At sa loob din nito ay may isa din naman nakatayo at nag-aantay sa pagdating nila. At wala alinlangan sumusugod nga ito nang napakabilis sa dahilan nasa harapan na nila ito. Habang nasa area ang demon ay wala pa naman ditong aksyon ang bida kundi maghintay. Subalit bigla naman natigilan ang demon at kinapanglalaki ng kanyang mata. Dahil sa ano naman daw ang sword energy na ito ang napapansin niya. At sa pag-aksyon naman ng bida agad nga rin ito inisiwas ang kanyang espada na balot ng enerhiya. Nakinatalsik pabalik ng sumusugod na demon. Pahayag pa ng bida talagang nakaya mong labanan ang pinakawalan kong atake mukhang hindi ka ganoon ka-simple kalaban ha. At sa pagdada naman ni Yuan Chiwen dahil sa parang may mali daw sa paligid nila. Nakinalito ng bida kung ano ba daw ang ibig sabihin ni Yuan Chiwen. Ngunit dinari na ipapaliwanag pa ni Yuan Chiwen dahil sa nagsalita na ang kinakalaban nilang demon. Pahayag ng demon na tumatawa ang pagpatay sa ganyang kalakas na kalaban tulad ng bida ay siguradong matutuwa ang kanyang master. At sumugod na naman nga ito ng napakabilis dahil sa ngayon daw ay papatayin niya na ang bida. Subalit sa lakas naman ng bida ay dinaanan lang niya ito ng napakabilis pa na pinaghahati ang katawan ng demon. At sa masaksihan na naman ni Yuan Chiwen ay di naman niyang maiwasan mamangha sa pinakita galaw ng bida. Dahil sa pagkamatay ng pinakamalakas ng mga demon nagtakbuhan nga ang mga kasamahan nito. Ngunit bigla naman din gumalaw ang mga bato.
At sa kinatatayuan ni Yuan Chiwen kasama ang bida may lumalabas nga na aura dito. Wika din ni Yuan Chiwen ito daw ay sumisipsip ng life essence at blood energy pero parang may iba pang epekto. Sa pahayag din naman ng bida huwag na lang natin pansinin ang iba pang mga epekto. Ano ang ginagawa ng formation sa buhay na kakanyahan at enerhiya ng dugo na sumisipsip? Sa katanungan naman ng bida ay inihayag naman din ito ni Yuan Chiwen. Wika niya nga sumisipsip ito at kapag nagtatagpo ang esensya ng buhay at enerhiya ng dugo ay maaaring itong maraming magawang iba't ibang layunin. Dagdag pa niya pwede rin itong magsilbi bilang isang pinagmumula ng kapangyarihan para sa ilang mga formation. At maaari rin itong gamitin upang palakasin ang isang uri na maging immortal sila. O na sandata at artifact at mayroon ding posibilidad na maaari itong magamit upang direktang mapahusay ang lakas ng isang tao. Dagdag niya muli makakahanap ba tayo ng ganoong pormasayon sa ilalim ng buong kastilyo ng Demon Alliance Realm? At kung gayon ano nga ba ang pinaplano ng mga demon na yon? Bukod pa rito ang pag-aayos ng ganoong formation ay mangangailangan ng mahabang oras upang ma-set up ito. Habang papalabas sila ay salabas naman nito ang mga naghihintay nilang kasamahan at mga natutuwa dahil sa maraming silang napapatay na mga halimaw. Bukod din dito ay pinupuri din nila sila Yuan Chiwen at ang bida.